Hello po, mga kapatid. Kukunin ko lang yung yung notes ko. Nag-notes kasi ako ng sasabihin ngayon para kukunin ko lang yung notes ko, yung power bank, para dire-diretso. Nakapaglinis na ako sa labas. Nakapagsalang na ako ng laundry. Nahanap ko yung salamin ko eh. Yun. Muli po mga kapatid. Magandang umaga sa dako po ng Europe. Magandang hapon sa ibang panig ng mundo at magandang gabi. Anumang oras po na inyo pong mapapanood. Ito pong live po na ito, mga kapatid. Muli po, pagbati po ng pag-ibig at ng kapayapaan sa inyo pong lahat, sa atin pong lahat, mga kapatid. Good morning, sabi ni Brother Art. Good morning, Brother JR, sabi ni Brother Art. Alam ko taga France, if I'm not mistaken. Ayun. So, kakatawag lang kasi ni Brad CJ. So, nagda-drive siya. Sabi, meron siyang kinuwento na bago na namang nag-reach out sa kanya. Sabi ko, ganun ba? Sa akin din, merong nag-reach out sa akin kahapon. Doktor, sabi ko. Open-minded daw siya. Sabi ko nga sa kanya, Doc, ayan na si Brad CJ. Yun. Sabi ko nga sa kanya, Doc, nakikita ko, napapansin ko na nag-view ka sa mga ko. Ayoko mag-reach out sa'yo kasi baka akalain mo nangungumbinsi ako. Open-minded naman ako, sabi niya ganyan. Ayun. Hello po, Brad CJ. Hello, Tol. Opo. Magandang naman dito sa amin. Lalabas ko lang ng trabaho, tapos tinutuko lang yung panganay kong anak galing sa hospital kasi nag-OJT siya. Nursing na si Force year ito. Oh. So, na kami. College na pala yun? College na pala. Oo, college na yung panganay ko. Ang bilis ng mga panahon. Kaya nga 1 year na lang na pagpupuno. Nakatapos na rin. Meron ka ng nurse. Meron ng nurse. Tama, Tol. Awa ng Diyos. Ayun, Brad CJ, nakita mo ba yung sinend ko sa'yo, di ba? Merong sinend si Brad Onat Lorendo na vicinity map dun sa exclusive, very much exclusive village sa Jorere International. Kasi Brad CJ, dun sa Jorere International, exclusive na yon. Pero within that exclusive compound, meron pang very exclusive, yun yung Jorere Premier. Grabe Outside yun ang pinaka. Correct. Outside nung very exclusive, merong presidenteng nakatira doon na presidente sa ibang bansa. Nandoon yung isa sa mga rest house ni Mark Zuckerberg. Parang hindi pa lalayo yan doon sa La Vista naman sa Pilipinas. Ay, oo. Pero mas exclusive ito. Kumbaga, syempre, ito yung Hollywood sa Brazil. Pero within that Hollywood compound, meron pang mas exclusive. 'Di ba nakita mo yung sinend ko sa'yo? 3 lang yung nilagay ni Brad Onat. Kasi 3 pa lang yung alam nila. Baka magulat yung mga kapatid. Pagka nalaman nila, unti-unti natin. Pero ikaw, Brad CJ, meron ka ng alam. Halos buong Jorere Premier sa kanila. Buff si Brad CJ. Yun po mga kapatid. So going back doon sa doktor na open-minded na nakausap ko, sabi niya ganyan, Dok, ayok kasing i-message ka, baka po isipin po ninyo nangungumbinsi po ako. Open-minded ako, Brad Badong, sabi niya ganyan. Salamat po sa Diyos, sabi niya ganyan sa akin. Tapos yun, nagkwentuhan kami. Tapos nalaglag si Brad CJ.
So, ayun. Going back. Ayun. Nagno-notes po ako para dire-diretso yung ano. Ayun, nalaglag ka, Brad CJ. Oo nga, nalaglag. Yun yata ang area na yun. Medyo pangit ang kaya Yun, going back doon sa sinasabi ko kanina sa'yo, Brad CJ. Yung vicinity map, tatlo lang kasi yung pinost ni Brad Onat Florendo. Yung Yuli Mansion, yung Best Mansion, at saka yung JR Roson Mansion. Eh, meron pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo nga eh. Yung mga katabi pala, nabili na rin pala yung mga yun. Oo, halos pati merong mga ano doon, merong mga vacant lot na nabili din. Meron pa, bukod pa doon, meron pang doon sa yung katabi ng rest house ni Mark Zuckerberg. 1, 2, 3, tatlo yun. Tapos 4, 5. Meron pang Canas Vieras Mansion. Hindi pa rin alam ni Brad Onat Florendo yon. Meron pang Canas Vieras Mansion. Beachfront yun. As in, kaharap mo mismo yung yung beach. Para pa lang yung bahay ko dito, no? Beachfront. Ay, maganda yan pagka beachfront, Brad CJ. Marami ayon. Oo. Pero sigurado ako, Brad CJ, hindi galing yan sa Abuloy. Sigurado. Yung isang kapatid na kausap ko kanina, yung binabanggit ko sa iyo. Sabi niya, Brad, di ba po yung mga Abuloy yan sa meron naman yun. Napupunta naman po yun sa gawain, sa hospital po ba yun? Sabi niya, administrasyon. Yan na nga mga kapatid yan yung clear evidence na ipinpuno ang iglesia. Tandaan natin, pagka sinabing iglesia, lahat na tayo noon. Hindi mo pwedeng i-exclude ang mga ngaral kasi kasama siya ng iglesia. Pag sinabing gipit ang iglesia, so dapat you must feel the pressure. So dapat lahat tayo tumutulong. So lahat tayo nag-ihigpit siguro. Bakit ngayon ito, kasi sinasabi, naninira ka na. Hindi naninira si Brad Patrick. Ipinapakita ngayon, bakit gipit pala iglesia? Bakit ang daming mga mansyon pinagpipili? Sana tinutulong na yan para hindi naman tayo nabibigit ang lahat. Para hindi naman lahat mas umaaray sa patarget. Yan ang punto po namin. Kaya ine-expose yung mga properties nila, hindi para manira, para ipakita sa inyo na habang tayo ay pinupupok na tumulong para sa mga patarget, sila ang sasarap ng buhay, sobra. Kayang-kaya nila tayong buhayin. Kaya nga po, Brad CJ, pa yan, yung doon sa mga merong mansion dito. Biruin mo, Robert Naboa. Ito Robert Naboa. Paano ka nagkaroon ng malaking halagang pera upang mag-acquire ka ng sarili mong sasakyan? Alam niyo po ba mga kapatid, kaya po walang traffic sa Singapore dahil sobrang hipon po ang purchasing ng sasakyan po doon. Bago ka makabili ng sasakyan, kailangan mong bumili ng Certificate of Entitlement. Ano ba ang halaga ng Certificate of Entitlement? Most likely, kung gaano kahalaga yung value noong sasakyang bibilihin mo, ganoon yung halaga ng Certificate of Entitlement. Ngayon, nakabili ka ng Certificate of Entitlement, maraming process yon. Meron ka bang kakayahan na makabili ng na-sustain mo yon? Meron ka bang kakayahan na magkano ba yung net income mo, etc. So, halimbawa, nakabili ka na ng Certificate of Entitlement, pwede ka na bang bumili ng sasakyan ngayon? Hindi pa. Maghihintay ka kung kailan magkakaroon ng issuance ng sasakyan, ng releasing ng sasakyan na bibilhin mo. Ngayon, Rob,
Robert Naboa, paano ka nagkaroon ng ganong kahalaga samantalang wala ka namang trabaho? Manggagawang kanin ka lang din naman. Ang nagtatrabaho lang naman si Monet Naboa. At tatlo, si Tim, si Thea. Apat yata yan kung hindi ako nagkakamali. Or tatlo. Kasi si Tim, si Thea yung isang botsyog lang yung kilala ko eh. Ngayon, paano ka nagkaroon ng ano? Tapos ikaw, paano ka nagkaroon ng ano? Saan mo galing yung ano? Bakit ngayon meron kang pinapatayo ng mansion mo dyan sa Bukanan? At ikaw, Resty Reyes, ano ba trabaho mo, Resty Reyes? Bakit nagkaroon ka ng mansion dyan sa Villa Angelina, sa Apali? Ngayon kayo nagkaroon ng mga ari-arian. Ngayong wala na si Brad Ellie. Ang gagaling ninyo ha? Dahil kung buhay si Brad Ellie, hindi kayo magkakaroon ng ganyan. Lalo na ikaw, Robert Naboa. How come nagkaroon ka ng mansion na worth 17 million pesos dyan sa Singapore? Saan mo nakuha yung pera mo, Robert Naboa? Buhay pa si Brad Ellie. Alam mo, meron akong report na merong na 200 million 200,000 US dollar na tulong para kay Brother Ellie ng mga kapatid. Ang ipinasok mo lang, nilimit mo lang sa Brazil is 20,000 US dollar. Saan mo dinala yung 180,000 US dollar, Robert Naboa? Ngayon, Brad CJ, merong pautot dati si Daniel Rason eh. 'Di ba nung nagtatrabaho siya sa GMA7. Ngayon, pinamili daw siya ni Mr. Gosun na magtatrabaho ka dito, kaya lang, hindi ka po pwedeng magsalita sa religion ninyo, sa congregation ninyo. Or, aalis ka dito, you can do whatever you want. Di ba meron pautot na I'd rather lose my job and my career than lose my faith and my God. Natatandaan niyo? Oo, Alam niyo po ba, Brad CJ, mga kapatid, kung bakit niya po sinabi yon? Bakit? To win Brother Ellie's blessing. Para makuha yung simpatya ni Brad Ellie. In other words, ano sabi ni Brad Willie? Ano Brad DJ? Papogi? Oo, kasi ganito Brad CJ, kung pogi ka, hindi mo na kailangan magpapogi. Ayaw naman. Diba? Ano lang yun, logic lang yun. Kaya tingnan mo Brad, lumalaw na ngayon yung talagang kulay niya. Talaga siya pogi. Tingnan mo, sa na pinost ko, nakakita ka ba ng palakang kuya? Nakakita ka na ba ng palakang kuya? Hindi pa nga eh, ngayon pa lang. Panoorin mo lang yung video na yun, yung bakit ka minumura? Kasi para ka nang nakakitang palakang puyat. Ngayon, actually, hindi ko pa nga nakikita eh. Kaya hanapin ko nga yung video na. Oo. Tapos, Brad City, ito pa. Biruin mo, edit yung yung part na yun na kung ano-anong pinagsasabi niya na invisible enemy na naman niya. Na hindi niya mapangalanan. Ilang letter lang naman yung pangalan. B, A, D, O, N, G. 6 letters lang naman yung yung pangalan. Hindi niya ma-name drop. Tapos, Brad C, bukod sa inedit na sa viewing ng mga pasalamat, wala na yung part yun, inedit na. Ngayon, sa prayer nila kanina, Brad CJ, pinaliwanag niya na ano bang sabi niya? Nakalimutan. Wag daw tumingin daw sa aral, wag dun sa mga pagkakamali. Napakabobo, di ba, Brad CJ? Alam niyo mga kapatid, pagka ang asawa mo, sinabihan ka, honey, tingnan mo na lang yung tinutulong ko sa bahay natin. Huwag mo lang tingnan yung pambababae ko.
Parehas na parehas, di ba? Napakabobo. Ani, wag mo na lang isipin yung wag mo na lang tingnan mo yung ako ang nagpo-provide sa inyo at ako nagbabayad ng bahay natin. Wag mo na lang tingnan yung mga pambababae ko, pagsusugal ko. Yan, parang ganon. Ay, di harap-harapan, niloloko ka ng katipan mo o ng asawa mo. Ayan. Oh. Ang problema, mga kapatid, sige pa rin. Amen pa rin tayo ng amen. Niloloko na tayo ng harapan. Ayan. Tapos, Brad CJ, yung pinipilit ni Brad Rodel na, hindi ko alam kung Brad or hindi ko alam. Ang sinasabi niya, sila ay nagsilabas sa atin sapagkat sila hindi sa atin. Nakikita naman niya nakausap si San Juan na nagsulat ng sulat na yun. Baka Brad CJ, pag nakita sila ni San Juan, batukan siya. Bakit? Galit si San Juan sa sa sinungaling kasi narinig niya ang Panginoong Jesucristo Kaya nga sinulat niya doon sa kanyang ebanghelyo na kayo'y sa inyong amang dyablo, ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Linaan ko na lang po yung talata, medyo mahaba po kasi. Biruin mo, atin ka. Nakausap mo ba yung author? Nakausap mo ba yung writer na si San Juan, evangelista? Na aangkinin nyo na kayo'y kanatin niya. Oo, tol. Alam mo, actually mga kapatid, natatambakan na ako ng ipapaksa natin Ang dami na ring mga kapatid na nagre-request ng mga paksa. Actually meron po tayong pag-aaral po tungkol dyan sa kiniklaim nila na yung paglabas natin. Alam niyo ba mga kapatid, nangyayari. Hindi ko muna sa iyo sasabihin din. Medyo nag-happy ka doon sa part na yun. Ano yung sinabi mo? Sabi ko, tol, yung pag-exit natin, pinasasamahan. Alam nyo ba, mga kapatid, napakaganda ng pag-exit pala natin. Bakit? Napakaganda. Mapapahalo kay Ubi na naman ako Ayun, mapapahalo kay Ubi ka ulit, tol. Napakaganda. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, lahat ng ginagamit ni Daniel Rason ng mga talata laban sa atin, bubumirang lang sa kanya. Bubumirang lang. Actually, kasi alam nyo bakit, mga kapatid? Kasi ang totoo, logic lang mga kapatid. Hindi ko kasi sinasabi na ang Bible may coherence. Dahil unang-una, inopen din naman sa atin ni Brandelian. Ang Biblia, maraming author. Kaya hindi mo pwedeng sabihin lahat yan 100% ay may coherence. But, logically, at common sense na lang, pagka ang isang totoo, lahat yung coherent yun. Pagka ang mali, hindi yun nagko-connect. Tandaan nyo yan, mga. Parang tubig at langis lang. Correct. Once na ang tubig, nilagyan mo ng langis, hindi yan kahit kailan maghahalo. Ganon din, vice versa. Kaya ganon ang katotohanan, mga kapatid. Pag yung totoo, maglalapat yan. Nasa Bible, nasa common sense, at nasa physical na makikita mong observation mo. Kasi hindi ka dapat mag-rely 100% sa Bible. Bakit? Hindi lahat ng makikita mo, hindi lahat ng mafe-feel mo, mababasa mo sa Biblia. Exactly. Yun lang yung foundation. Exactly. Pero gagamitan mo ng common sense. Kaya nga binigyan ng Diyos ang tao ng isip. Kasi gagamitin mo yun Dahil 2,000 years ago, wala pa itong mga nakikita natin ngayon nung sinulat ang Biblia. Kaya gagamitan mo ng utak. Kaya dapat coherent yan. Yung nangyayari ngayon, yung nakasulat sa Biblia, dapat yan magkadugtong. Ito, nakikita nyo ngayon, very evident. Sabi sa Biblia, di ba? Yung ginawa nung
kaliwang kamay, huwag halaman ng kanan. Bakit pinapakita nila yung gawa nila mabuti? Common sense lang yun. May mali na. Ang sabi, ang pastor na nagpapayaman, sa demonyo. Gagamitan mo lang ng utak. Wag ka na magdahilan na, pinagpapala kasi ang kuya. Pag pinagpapala ang mangangaral, ang buong bayan pagpapalain. Di dapat walang mahirap. Dapat lahat ng lokal maganda na. Wala dapat mga patarget. Kung ano yung nararamdaman ng mangangaral na ginhawa, dapat ganun ang nararamdaman ng buong iglesia. Hindi siya lang maginhawa. Nakuha niyo mga kapatid? Ganun. Hindi mo pwedeng sabihin. Nawala ka, Brad CJ. Naputol ka. Naputol po si Brad CJ. Brad CJ. Hello, Brad CJ. Ayan, hello. Brad CJ. Ayan, naputol si Brad CJ. Ang ganda nung sinasabi niya. Tama yung sinasabi niya. Hindi po pwede na pagka pinayaman ng ang mangangaral, yung mga miyembro naghihirap. Yan nga yung di ba? Yan nga yung battle cry na ipinaglalaban ni Brad Eli nung buhay siya. Biruin mo. Kaya nga nung buhay si Brad Eli, talagang taas noon niyang nasasabi. Sasamahan namin, walang nagpapalimos kahit isa. Wala kayong makikita kahit isang miyembro namin na nagpapalimos. Ngayon mga kapatid, napakaraming mga kapatid na namamalimos. Meron akong nakausap na kapatid kahapon. Kasi flooded po yung yung spam messages tsaka yung mga request. Hindi ko po nababasa lahat mga kapatid, yung mga kasi nag-iingat ako sa mga request na yan, ng mga friend request. So hangga't walang messages, hindi ako nag-accept. So merong nag-message sa akin. Siguro 2 weeks, 3 weeks na siyang nag-message. Kahapon ko lang siya na replyan. Tapos po pwede po ba tayong mag-video call? Sabi kong ganyan doon sa kapatid. Matanda na po yung kapatid, tapos nag-video call kami. Lumapit siya sa akin, sa atin mga kapatid, na po pwede daw ba siyang makahingi dahil yung allotment niya is na-delay. Pwede, kasi nagtitake siya, diabetic siya, nagtitake siya ng insulin. So, kailangan niya ng augmentation dun sa medication niya. Magkano po ba? Sabi ko, 800 pesos lang. Ngayon, sabi ko, sige po, ano po yung details ng inyong, paano po namin maipapadala? Tapos nung nag-video call kami, yung salamin niya po, mga kapatid, yung tangkay ng salamin niya, alam niyo po yung kable ng telepono, ganun po yung nakapalupot sa ulo niya. Tapos puro tape. Sabi ko, brother, wala ka bang salamin? Ba't ganyan yung salamin mo? Wala po akong pambili. Sige, magkano ba yung pambili ng salamin? 700 daw. Sa tingin ko, walang 700 na salamin. Inilapit ko doon sa GC namin ng mga kapatid. Ayun, awa ng Diyos. Isang pindot lang. Ako na po, sagot ko na po yun doon sa insulin. Tatlo-tatlo nga yung nagvo-volunteer . Tapos doon naman sa isa, ito pa po, meron pa po siyang kailangan. Nag-screenshot kasi kami nung video call namin. Sinend ko doon sa doon sa GC namin. Kayo na po kung bahala mga kapatid. Tingin ko po kailangan po nung salamin ng kapatid. Ako na po ang nag-alok sa kanya. Hindi po niya inilapit. Yung gamot lang po ang inilapit niya. So, ayun. Bahala na po kayo. Meron pa yatang nagpasobra na nagbigay ng tulong. So, babasa tayo ng Sabi ni Brad Emil Domingo, now, dati I rather lose my job than in my career than lose my faith in my God. Ngayon, I would rather lose the brethren and relatives than lose my wealth. Totoo po yan, mga kapatid. Nakahanda si Daniel Rason ngayon na mawala ang kapatiran at kanyang kamag-anak mismo than his wealth, than the wealth na na-acquire nila.
sobrang dami pong pag-aari ngayon ng iglesia, mga kapatid. Alam ko meron akong picture doon sa ibang mga mansyon sa Brazil. Bukod doon sa picture na yan na pinost ko. Kaya merong vendese yan, kakabili lang po niya, naglinis kami ni Ganda dyan, tapos doon kami pinatulog. Dahil, Ingitero kasi yung yung junior ni Daniel Rason. Pagka binili ni Brad Ellie, yung kanyang apo na si Bage, magpapabili din siya. Nagpapaligsahan po sila. So, nahihirapan si Brother Ellie na nagkakaroon ng competition mismo sa family niya. Kaya ipit na ipit po si Brother Ellie. Kaya ayun po mga kapatid. Yun yung kwento po diyan. Tapos yung sasabihin mo, sabi ni Brother Sister Angelica Pineda. Brad, add niyo po kayo ni Papa, gusto niya po mapanood videos niyo ho. I-message niya po ako kung kasi hindi po ako nag-accept ng friend request without a message. Unless na kilala ko po yung nag-send ng friend request. Sabi ni Jericho Bahista, ano po kaya pinakadahilan bakit nagkaganyan si Daniel Rason? Sinasapian na po siya ng masasamang espiritu. Because nakita po ng Diyos yung puso niya marumi. Marumi po yung puso ni Daniel Rason. Yun, sumagot si Pag-ibig. Si Pag-ibig, si Brad Alvin Cruz. Ayun. Add natin si Pag-ibig. Ayun. Hello, Brother Alvin Cruz. Prada. Hello po, Brad JR. Hello po, mga kapatid. Pagbati mo ito, magibigat na kayapaan po sa inyo lahat. Total, Hindi ko po kayo marinig, Brad JR. Shopee po siya. Naging Shopee po siya. Okay. Brad Alvin Cruz, sabi ko, total, nag-out ka na rin naman. Ipakita mo na yung iyong kapugian, yung iyong kagawapuhan. Nasa work po ako eh. Submit po. Sige, go ahead. Si Brad Alvin, trabaho po siya. Po, sa Tesla po, Brad JR. Paano po ba? Ano po ba? Hindi ko makita yung camera po eh. Brad or Taluyo, ano po ang mas marumi? Or paan sa ang karal ito ang nagdagdag kung at kung sabi daw po ang magwawala. Yan. Tinanggal ko na po muna si yan, naririnig niyo na po ba? Putol-putol po, brother. Yan po, dinig na po ba, mga kapatid? Shopee po, bro. Ulit, mahiwaga pa naman yan. Okay na po ba? Dinig na po ba? Yun, nag-thumbs up na. Okay na po. Nagkaroon ng naapektuhan dun sa connection ni Brad Alvin Cruz ng Reno, Nevada na nagtatrabaho sa Tesla. Yun. Sabi ni Brother Orly Daluyo na ano po ang mas marumi kay Daniel Rason, yung kanyang puso o yung kanyang paa? Tingin ko po both. Bakit po? Dahil biblically speaking, ang sabi po ng Biblia, anong pagkaganda-ganda ng mga paa niyaong nagdadala ng magagandang balita. So, kailangan pala yung paa ng nagdadala ng magagandang balita. Alin ba yung magandang balita? Yun yung salita ng Diyos. Sino ba yung salita ng Diyos? Si Kristo.
Ngayon, literally and spiritually speaking, kailangan maganda yung paa ng isang mangangaral na nagsasalita ng salita ng Diyos. Ano ang mas marumi ngayon? Yung kanyang puso o yung kanyang paa? Pareho po. Parehong marumi. Tandaan po ninyo, mga kapatid, hindi po pwedeng kumasangkapan ang Diyos ng isang taong marumi. Ayan, nakabalik na. Brad CJ, naputol ka po kanina. Ganda-ganda nung sinasabi niyo po kanina. Oo nga naputol kasi nandun ako sa parking area. Kaya nga hindi ako bumababa kasi alam ko madi-disconnect o connect sa wifi ng bahay. Oh. Umaabot ng mahina pa rin wifi doon. Oo. Kaya yun naputol. Pumasok na muna ako. So yun. Sa baka naputol kanina. Kasi merong nagtanong sa comment section, si Orly Daluyo. Kamanggagawa dito natatandaan ko siya. Na naging ng member ng ad caption. Ano po ba ang mas masama? Yung po bang paa ni Daniel ano po ba Rumi? I mean, yung po bang paa ni Daniel Rason, yung puso ni Daniel Rason? Paa o ano? Ano daw po ang mas marumi, yung paa or puso ni Daniel Rason? Medyo categorical yung tanong kasi alin na mas. Kasi kung marumi, pinapatunayan na natin parehas marumi. Pero yung tanong pala, alin ang mas? Ay, hindi ko makakasagot niyan, tol. Kasi hindi ko alam yung sa paan niya Kasi Brazil po ba, natatandaan niyo po yung talatang itinuro ni Brother Eli na yung nasa Roma yan, kung hindi ako nagkakamali. Anong ganda ng paa ng nyaong nagdadala ng magandang balita? Kaya nga, hindi ko, kung spiritual na bagay, magkasinonimo yung dalawa Pareho lang. Parehas lang. Pero kung paghahaluin mo yung literal, mas mabigat yung paa. Pero without joke, mga kapatid, Brad CJ, masuka-suka ako nun. Masuka-suka na amoy ko yung Oo, actually ito mga kapatid again, kasi si Brad Badong he's not in the position na ipagtanggol yung action niya. Ngayon, I am here not to na pagtanggol siya, just from a different perspective. Yung sinasabi ni Brad Badong, kasi yung iba parang na-turn off dun sa sinasabi mo na sa paa. Still, ang pinapakita lang doon mga kapatid, kung gaano ka-involved si Brad Badong doon sa pamilya Rason. Yun ang bottom line nun. Kasi lahat naman tayo talaga, meron naman talaga mga pangit sa katawan. Unang-una na, singit. Sino ba may mabango singit? Lahat mabaho yan. Paa. Lahat may tendency bumaho. Subukan mo, ulitin mo yung ages mo kinabukasan. Ewan ko lang kung mabango pa rin paa mo. Kaya hindi naman sinasabi ni Brad Badong yun para papangitin yung image ni Daniel. Pinapakita lang po niya kung gaano siya kaano. Kasi ibig sabihin nun, para maamoy mo pati yung paa niya, alam mo, ibig sabihin talagang well-rooted ka. Kaya ibig sabihin lang, very credible. Si Brad Badong magsabi nung mga internal na mga nalalaman niya sa pamilya Rason. Yun lang yan mga kapatid. Kiniklear lang natin to kasi parang pati ba naman paano? Hindi siya, pinapakita lang ni Brad Badong na hanggang sa paa alam niya. Ano ibig sabihin? Ganun siya kalapit. Yung sinasabi nilang ad hominem. Ano yun meron kasing context yung sinabi ko na yun Ano ba ang konteksto nung sinabi ko? Ang konteksto nung sinabi ko, alam niyo po mga kapatid, dahil sa pagmamahal ko, sa kinikilala ko sa sugo, sa kinikilala kong pangangaral, nakasangkap sa kalitasan ng kaluluwa ko. Kahit mabaho yung kanya, tiniis ko. Ito konteksto
Correct. Yun talaga ang ibig sabihin ni Brad Balong. Wala naman akong ibig sabihin ng ano. Wala. Ibig sabihin, nagsilbi pa rin siya hanggang sa ganung kalagayan. Nagsilbi Kasi, siya. Wala silang kasi maisusum. Brad CJ, ang Panginoong Jesucristo mismo pati pa ng mga apostol. Pero nagreklamo ba ang Panginoong Jesucristo? Oo. Hindi siya, wala kang mababasa na ngumiwi yung mukha ng Panginoong Jesucristo. Hinalikan pa sa yung ay, pagkakasan. Hindi nagreklamo ang Panginoong Jesucristo. Alam mo bakit? Bakit? Kasi hindi naman siya sinaraan ng mga apostol. Ikaw sinaraan ka eh. Diba? Ikaw sinaraan ka eh. Despite all na ginawa mo sa kanilang pamilya, siniraan ka pa. Sana nanahimik na lang sila. Diba? Hindi aabot tayo sa ganito kung nanahimik sila. Kaya tingnan mo. Mas mabuti pa si Judas kesa ay... wala tayong mapabasa sa Biblia na nagreklamo ang Panginoong Jesucristo sa Judas. Hindi kasi siya siniraan ng Panginoong ni Judas. Ibinenta siya. Oo. Alam mo, yung pa isa meron sana tayong pag-uusap tungkol dun sa ano, pero sasabihin ko na lang na natatambakan na ako tulad ng aralin natin eh. Pero yung babalita ko po sa mga kapatid kasi binalita ko na po sa inyo, di ba? Magkakaroon po tayo ng kauna-unahan na pagkakatipon na magko-contact yung grupo ng mga exiter dun sa isang bansa. Wow. Yan pala yung binanggit mo sa akin nung nakaraan. Sa iyo nung kahapon. Kahapon ba yan? Kahapon. Ngayon, baka sabihin ng iba, yan, nagtayo sila ng iglesia. Hindi po kami nagtayo ng iglesia. Wala kaming... Ba't ka magtatayo ng iglesia? Ba ang iglesia? Ganyan, baka correct. Ano ka kaunti ng palataya? Sabi ng Yun kasi ang naging mindset, mga kapatid. For the longest time, yun ang naging mindset natin. Na para tayo magkaroon ng congregation, kailangan natin ng physical na iglesia. Kailangan natin magtatag, kailangan natin magtayo. No! Bakit? Hindi ba pwedeng tayo, magkita-kita tayo, meron tayong pare-parehas nating pananampalataya? Ay ano nga kung merong sumama sa ating Muslim? Ano ngayon kung may sumama sa ating Catholic? Wala pa usap dyan. Bakit? Pare-parehas tayo nananampalataya tayo sa Diyos. Pare-parehas tayo nananampalataya na maraming mabubuting maliligtas. Kailan ba natin magtayo ng iglesia? Ginagamit lang kasi ang pagtatayo na yan para sa sariling pakinabang. Yan ang to control people for their own control. Correct. Yung sinabi Bakit? Pablo, Brad CJ, ipinagmamalasakit nila kayo para ipagmalasakit sila. Correct. Exactly. Babalik ulit tayo doon sa sinasabi ko kanina. Ewan ko saan ako naputol eh. Meron pong dito nag-comment. Brad CJ, si Rapo Audio nyo. Ano po siya? Medyo garalgal. Teka. Babalik ako sa ano. Kasi suot ko yung hearing aid ko tuloy. Pumasok. Lang. Napakaunti ng palataya. Yun po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa sa daluyong ng dagat. Natutulog ang Panginoong Jesucristo. Malaki yung unos. May bagyo. Nagpapanik na yung mga apostol. Lulubog na yung bangka. Ginising nila ngayon ng Panginoong Jesucristo. Sabi nila, wala ka bang concern sa amin, Panginoon? Sabi niya, napakakaunti naman ang inyong pananampalataya. Kasama ninyo ako, matatakot kayo? Yun po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kasama ninyo ako, matatakot kayo? Ngayon, natatakot ba kami sa'yo, Daniel Rason? Kahit anong panakot ang ipanakot mo sa amin, Daniel Rason, hindi kami matatakot. Idiliman kayo. Randy Mangiliman, winawarningan kita. Isa pang beses na marinig ko na may magreklamong kapatid dyan sa Europe na pinapakarakter, assassinate mo, you are kasangkapan ka ni Daniel Rason para i-character assassinate sa mga kapatid sa Europe, itanda ka namin. Randy Mangiliman. At yang mga manggagawa dyan sa Canada, inuulit ko,
winawarningan ko kayo, Jojit and Maricel Plastina, yung mag-asawang Plastina na manggagawa dyan sa Canada at yung iba pang mga manggagawa dyan sa Canada na nagka-character assassinate sa mga kapatid, winawarningan namin kayo. Lapit sa batas. Kahit sa moralidad lang, bawal yan. Ang sasama ng inyong mga budhi, wala bang nagawang mabuti sa inyo yan? Para pasamain nyo si Brad Gilby Arandela? Para pasamain nyo si Brad Joseph Dino? Para pasamain nyo si Sis Kay Ocampo? Para pasamain nyo si Brad Jan ba yun? Lastimosa? At yung iba pang mga kapatid na nagsisipag-exit? Go ahead po, Brad CJ. Hello. Check. Okay, okay na. Mas maganda na. Ano po yung audio? Ayun, sorry. Kasi may hearing aid ako, mga kapatid. Kanina yung audio nasa hearing aid, siguro baka lobat na, kaya ganun. Yun, going back, mga kapatid, yun nga yung sinasabi ko po, na ang kaipokritohan, mga kapatid, napakalaki. Ang yaman-yaman nila, ang dami-daming property, tapos merong kapatid mahihirap, hindi balanse, maling-mali. Eto pa, Brad CJ, nag-comment kasi si Brad Felicidad, si Nanay Felicidad Gama, Baler Aurora. Sabi niya, yung minana kong alahas sa nanay ko, isa ako dahil sa kagipitan ng gawain. Tapos malaman-laman ko na ang dami palang mansyon, nanghihinayang ako. Sabi ni Sis Felicidad Gama. Ayan, totoo yan, mga kapatid. Yan pa lang, palatandaan na natin na hindi sa Diyos yang si Daniel Rason. Kasi mangangaral siya eh. Siya ang leader. Ikaw, pagka ikaw ang padre de pamilya, hindi ka papayag. Ikaw ang ulam mo, lechon. Tapos yung mga anak mo, yung mga kasama mo sa bahay, ang kinakain tuyo. Ikaw, padre de pamilya, ikaw ang kwarto mo, naka-aircon ka at masarap ang kama mo. Samantalang yung mga kasama mo sa bahay, nakahiga sa lapag. Hindi dapat ganoon. Hindi mo maaatim on your right conscience na ikaw may mansyon ka at mayroong kapatid mahirap. Kaya yan lang, palatandaan yan, hindi yan sa Diyos. Kapareho na lang yan ng ibang reliyon. Baka mas mayaman pa nga yan si Daniel kaysa sa ibang mga church leader, mga kapatid. Yan ang malaking dahilan kung bakit tayo lahat umalis. Iyan ang isang dahilan, mga kapatid. Kitang-kita po natin na ang leader ng MCGI Skiers ngayon nagpapayaman na lang. Patunayan mo. Ibenta mo yung La Vista Mansion mo. Tapos pakalat mo ngayon sa mga kapatid. Bigyan mo ng tigi 100,000. O ilan na napaligaya mo, ilan na naiahon mo sa buhay. Kaya hindi na kailangan mag-asawa pa ng afam. Correct. Alam mo, brother. Kasi yun na, di ba, pagka nakakita ka na mag-jowa, ang jowa Amerikano, sasabihin, isa na naman pamilya. Ang naiahon. Ayan. Yan, mga kapatid. Alam mo, nakakalungkot lang. Kaya ikaw, Renante Santos, ginamit mo lang yung kabubuhan mo. Sasabihin mo, ano naman ang problema pag pinagpapala ang aming kuya? Dapat lahat tayo pinagpala kung pinagpapala siya. Kung isa lang ang sasakyan ko, dapat siya isa lang din sasakyan. So, kung siya nakatira siya sa mansyon, dapat ako rin nakatira sa mansyon. Ganyan ang magkakapatid. Ganyan ang diwa ng Panginoong Jesus. Hindi sa tama sabi, logic no nakarang sinabi ni Brad Badong. Pinanganak ang katawang tao ng Panginoong Jesus sa sabsaban. Ano ibig sabihin? Imagine mo, anak 'yon, bugtong na anak ng makapangyarihang Diyos sa lahat. Tapos yung kanyang katawang tao ipinanganak sa sabsaban. Ano pinapakita nun? Pinapakita nun dapat ang isang leader na nagsasa Diyos simple lang ang buhay, hindi siya magpapayaman. Yan. Bakit? Dahil ang pera, ugat
ng lahat ng uri Yun. ng kasamaan. Meron nag-comment, taga Italy. Pagkakapantay-pantay. Tama, yung equality. Yan. Kaya nga, di ba, brother, merong nakasulat sa gawa, yung mga mayayamang mga kapatid, ibinenta nila yung kanilang mga ari-arian para ipamahagi sa mga hirap. Tama. Bobo ka, rason. Mm. Bobo, hindi mo pa naiintindihan. Ipinamamahagi yung kanilang kayamanan. Nasaan ngayon yung kayamanan mo? Hindi, kaya tingnan mo, mukha kang puyat sa kakabilang ng pera, sa dapat perang binibilang ninyo ngayon. Tapos tignan mo, tol. Ito pa isa. Napakalaki ng gastos pagka lumilipad si Daniel Rason sa mga bansa. Ano ba ginawa niya doon? Ano? Picture taking. Physical lang na nagpunta siya. Picture taking, brother. Bless na kayo. Ha? Picture O taking. yun. Meet and greet. Ayun, Brad CJ, Brad Wilfredo, taga Ireland. Nag-exist. Hello po, Brad CJ. Musta po? At Bulbadan. Hello po. Kumusta po? Okay lang po. Kailan po kasi Salamat. Brad Wilfredo? Ha? Anong year po kasi kayo nabautismuhan? 2016 po, si Sunny Catan ang nagbautismo po sa akin dito sa Dublin, Ireland. Yun. Sige po, ano po yung atin, Brad Wilfredo? Tapos nag-exit lang ako ng mga, I think, a month ago. Tama po. Or a month ago, like 3 weeks ago. Tapos after nun, nagsabi na ako sa kamanggagawa na mag-exit ako. After nun, agad-agad, brother, sa GC, tanggal agad. In seconds lang. Bakit din? Tanggal agad. Ito Brad CJ, Brad Wilfredo, bakit nyo tinatanggal? Kasi meron kayong tinatago. Yun po ang kanila. Tinatago ninyo, ang bubobo ninyo pero hindi nyo alam, meron na kaming mga ebidensya, meron na kaming mga screenshot. Ano ang tinatago nyo? Kasi ang may mali sa budhi, ang may mali sa content, Tapos ang masakit lang nito, brother, tapat akong kapatid eh. Lahat ng tulungan, tumutulong talaga ako. Wala akong Hindi ako nag-iisip na hindi tumulong. Pero nagsabi lang ako mag-exit, agad-agad, ganun ang ginagawa nila sa akin. Grabe sila. Tapos yung mga kapatid, nag-unfriend na sa akin, nag-block na yung iba. Tapos nag-message na sa akin. Ang dami, grabe. Hindi mo man sila ginawa ng masama. Maganda yung pakikisama ko sa kanila. Ganun po kasi, ganun kasi, itinatanim nitong demonyong Daniel Rason na to. Totoo po yun. Wala siyang malasakit sa mga kapatiran. Ang kuan lang nila, pagka hindi mo na raw sila kadiwa, yun ang gagawin nila, i-block ka. Nagpapakita lang kasi yan, mga kapatid. Nawala sila sa tama. Kasi pag tama ka, totoo ka, wala kang kinakatakot, hindi ka magpapablock, hindi ka iiwas sa tanong, haharap ka, sasagot ka. Bakit? Alam mo, tama ka eh. Hindi ka mapakamalian ng iba. Kaya ngayon yung sinasabi ko po kanina, kung tama ka, coherent ka lagi. Once na meron ka lang hindi makonect, may problema na. May nagsisinungaling na. Kaya tingnan mo sa korte, pagka inaalaman totoo, ano mangyayari? Ilalabas mo lahat. Kailangan imbestigahan lahat. At pagka may hindi ka na makonect, you cannot connect the dots, alam mo na there's something fishy. Ganyan ngayon ang MCGI. There's something fishy going on. Kaya ngayon kausap ko kanilang kapatid, pero wala po akong kaalam-alam. Hindi ko po alam na ganun pala. Sabi niya. Sabi ko pa nga, meron pinaghihiwalay mga mag-asawa. Talagang yung reply niya sa akin eh. Sabi niya, mag-asawa po pinaghihiwalay, ang daming question mark. Hindi ko namin alam. Sabi ko, meron kasing news blackout sa loob ng MCGI. Hindi binabalita yan. Pati nga, di ba, recently nga lang, may mga namamatay na mga kapatid na aksidente galing sa mga gawain. Ba't hindi nila maibalita? Bakit? Kasi nandun pa sila sa illusion nila na pagka ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka gagalawin, hindi ka maaaksidente pag galing ka sa isang gawain. Alam nyo, maling turo yun, mga kapatid. Ever since, mali iyon. Totoo po Bakit? yun.
ang aksidente, nangyayari yan kahit saan. Kaya tingnan mo, dahil ang paniniwala nila ganun, pag may na-aksidente galing sa bautismo, galing sa gawain, ayaw nilang balita ngayon. O, ano problema? Sinasabi nila agad bakit pagka problema na aksidente, etc. Pagka crowd, nung pagka ang meron kami, kaya uupa, nakita ngayon, Ayan. wala tawag sa'yo Ayan. ugapa, Yan mga kapatid. Yan. Yan po ang nangyayari sa iglesia ngayon. Hindi nila binabalita yung mga mga parabang seems na kasiraan. Bakit? Uy, huwag kang matatakot. Sabihin mo kung may mali. Sabihin mo kung merong hindi maganda. Yun yung dapat eh. Kung dapat ang Biblia. Kasi mga kasiraan taong inaano niya, ini-expose ng Biblia. Tama. Ganun mga kapatid. Kaya yan lang. Alam mo na kagad may mali. Ayaw magpatanong eh. Ayaw magsabi ayaw pakausap yung mga umi-exit. Bakit? Kung sila nasa tama, sige mga kapatid, pagkakausapin nyo yung mga umi-exit nang malaman nyo kung ano ang katotohanan. Di ba? Sabi nga nila, sige, Brad. Sorry po, sabi nga nila sa KNP daw magtanong, hindi kay DSR. No, hindi ganon. Yun ang kuha nila sa akin, doon daw ako magtanong. Oo, hindi ganon. Kahit sino, tanungin mo. Kasi alam ka ng katotohanan eh. At ako mismo, bawa ako ang leader. Alam ko, wala akong tinatago. Sige mga kapatid, magtanong kayo kahit kanino yung tanong. Yun dapat. Bakit? Ako mismo, wala akong tinatago eh. Kaya kahit sino yan, yung lumalabas na yan, sige, kausapin nyo, paharapin nyo pa. Diba? Bakit? Wala akong tinatago. Baligtad eh. Bakit? Sila may tinatago. Ngayon ganito mga kapatid, I am calling the attention of all Exiters. Actually, natutuwa ako, tol. Diba nabanggit ko na rin dati. Na nung sinabi ko na lumabas kayo, huwag kayong matatakot. Ang dami nang naglalabasan ngayong mga Exiter. Gamit nila yung sarili nilang account. Mga kapatid, mga Exit, wala tayong ginagawang masama. Lumabas kayo. Huwag kayong matatakot, tinatakot lang po kayo. Pero maglakas loob kayo mga kapatid. Nakita nyo ngayon, hanggang ngayon mga kapatid, may mga bago pa rin nagme-message sa akin. Grabe, overwhelming ang mga exit. Magpapagawa ako mga kapatid. Papagawa ko na a proud exeter Chappy po si Bro Padong, Chappy. Sige, mga kapatid, siguro, magse-survey ba tayo? Ano bang magandang unahing pag-aralan sa Sabado? Parang dapat ata twice a week na eh. Oo, kasi ang pag-aaralan natin to, may 4 na tayo na pag-aaralan. May 4 na. Bro CJ, may kwento lang ako sa iyo. Sige, Brad. May nakausap akong isang MCGI fanatics. Sabi niya, paninira lang daw ang ginagawa mo. Kaya nag-comment ako doon sa kanya. Okay. Sabihin mo sa akin, kilala mo ba si Bro CJ at saka si Bro Badong? Alamin mo bakit sila nag-exit at alamin mo bakit sila nagsalita ngayon. Yan, kung masabi mo yan sa akin na may mga pagkakamali sila, di sila yung sa Juan 8:44. Kasi kinot niya yung Juan 8:44 eh. Kung sabihin mo yung tanong ko sa iyo para malaman ko. Hindi man ako one-sided. Gusto ko malaman na sa side nila, gusto ko rin malaman sa iglesia natin. O sabihin mo, wala silang may sagot. Wala.
puro lang daw paninira. Eh, sabihin mo, kuan, kung naninira sila sa, kuan, sa iglesia na ito. Ganun lang. Totoo yan, Brad. Hello po, Brad Wilfredo. Ano? Hello po, Brad CJ. Tapos si Brad, ano ba yung isa? Si Brad Wilfredo at Brad Badong. Hello po, may isisingit lang po ako saglit. Wala pang 5 minuto. Brad Badong, Brad CJ. Hello po. Go ahead. Ano yung tama po 'yon, dapat twice a week yung parang community prayer natin. Kasi po yung sa kabila, marami yun may worship, may thanksgiving, tapos may prayer, may ano sila, may PM, yung pambubudol ng miyembro. Prayer meeting po pala. Akala ko prayer yun, pambubudol ng miyembro pala yun. Oo, mali yun. Yung prayer meeting nila, yung PM nila, pambubudol yun ng miyembro. Yun ba ang meaning doon? Siningit ko lang tapos Brad Badong, yung worship nila, wala namang nagbago sa ano doon. Yung pronunciation lang ang babaguhin natin doon, Brad Badong. Bubudol member. Yung Brad Badong, yung worship nila, iibahin natin yung pagbigkas, yung pronunciation ba, iibahin natin. Dapat Brad Badong, yun? Worship. Aawayin na naman niya yung kanyang mga tuka. Ayan. Hanggang dyan lang. Sige na. How about ang PBB, si Snake US Gawan mo rin. PBB. Gagawa ko din yan. SPBB yan, Or PBB. Wala. Yun. Brad, ito yun. Samahang pangbubudol ng buong kapatiran. Sambayanan. Ano Yun na yun? yun. Matindi yan. Alam mo kasi, Pero sabi si Brother Net sa GC natin kung ano yung ibig sabihin ng SPBB eh. ay gagawa natin yan. Madali tayo dyan. Gawan mo yun si Snake sa GC, yung tatlo. Ay gagawa ko. Hindi, meron na yung PM, pambubudol ng miyembro yun, ha? Yung So, worship yun. Oo, yung SPBB na lang ang gagawa natin. Madali yan sa atin. Walang problema. Sila lang naman ang mga ulaga. Nahihirapan sa sapi nila. Okay, sis, make my day. O, di ba, Hindi, Oo. maglalay din ako ng akin mamayang gabi. Kasi ganito, ikukulo ko lang ha, Brad, dito. Kasi alam mo yung sinabi ni Daniel Rason na yung nakikiatin, yung sapagkat hindi sila sa atin, kaya sila nag-e-exit, di ba ga? Opo baga. Di ba may sinabing ganon? Opo baga. Ngayon, yung atin na yun, wag niya isali yung sarili niya kasi nga siya namin ng agaw ng asawa, nagnakaw siya ng property ng iglesia. Ibang atin yun, wag niya na isali yun. O eto, dito naman tayo. Yung sinasabi ni Brad Roland na sa inyo ipinagkaloob, tinuturo na naman niya si Daniel Rason. Sa inyo ipinagkaloob. Hindi nga tumama wala nga binuga si Daniel Rason hindi nga nagpunta sa kanya yung hiwaga Tapos nagamit na naman sila ng talatang sa inyo. Kaya yung sinasabi sa Biblia na sa inyo, mga propeta yan sa inyo, na ikaw ang magbibigay ng hiwaga sa miyembro, wala doon. Tapos may ginagamit na naman yun sa atin. Hindi naman sa kanya yun Diba? Get nyo? Claim lang yan, sis. Claim lang yan. Mahirap. Oo nga po, ayun lang po. Mahirap. Oh. Yun. Brad CJ. Oo, nasaan na ba ako? Naliw na ako nakikinig na lang ako Ayun, yun nga sabi ko, meron na tayong 4 na pag-aaralan. Hindi ko nga alam ngayon kung anong, may 5 na pala, meron pang isa, may nag-request. Gusto niya maliwanagan yung tungkol sa Christian New Year. So 5 na pala. Hindi ko alam kung ano unahin ko, pero parang very timely na yun yung itong paglabas natin. Siguro maganda, maintindihan ng lahat kung gaano kaganda yung nangyayari sa ating umi-exit tayo ngayon. At huwag kayong mahiya, katulad ng sinasabi ko mga kapatid, be proud. Kasi nagpapatunay lang mahal nyo ang Diyos, mahal natin ang Diyos. Mahal Be proud natin. exiters tayo, be proud exiters. Proud tayo. Hindi natin
talaga, King Cortez, talagang proud kami na nag-exit kami sa kulto ng demonyong Daniel Rason na yan. Wala ka na. Huwag kayo mahiya, mga kapatid. Tingnan mo, Brad, Ganito Brad. lang, mga kapatid. Mm. Oo, yung kasiraang sinasabi nila sa atin, hindi naman kayo masisira, mga kapatid. Wala. Hanggang bibig lang yan. Dahil alam ko, naniniwala ako, tayo mga umexit, siguro mayor parte o sabihin na natin, sa halos 98% matutuwid na mga kapatid. Amen. Ilan lang naman ang mayroong problema. Pero still mga kapatid, buhay pa eh. Yan ang sinasabi ko palagi. May buhay pa. May chance ka pang magbago. Kaya huwag kayo mahihiya. Maging proud tayo, mga kapatid. Ibig sabihin lang, naninindigan tayo. Dadaan ka lang sa healing process. Hayaan mo lang yan. Dadaan ka lang dyan dahil sisiraan ka, pagbibikaan ka ng masasama. Huwag kang saglit lang yan, mga kapatid. Pagkatapos niyan, makikita nyo. Mas meron po tayong credibility. Kasi tayo ang tunay. Kasi Tayo. di ba pagka nagpa-injection ka, lalagnatin ka? Oo. Kasi Parang ganun lang yan. na pumasok sa katawan mo. Oo. Ngayon, Totoo. Pero after niyan, tignan mo, mas malakas ka na. malakas ka at mas malawak ang iyong magiging pangunawa sa mundo. Sabi ko, siguro may parte or 98% na is matitino. Alam niyo po, Brad, pati yung 2% yun, katutayang yun, dahil umani nga sa mga nagpapasakali sila, namamag-asa sila na ang samahan na yan ay bukod sa ibang sa lahat ng pero bakit sila nagkaroon ng uminom? Bakit sila nagkaroon ng mga kayo? Nagchichapi ka, tol. Sayang, pasan na ba ako? Sabi niyo po kasi kanina, Brad, CJ, mayor parte ng mga lumalabas sa iglesia is matitino. Tama. Ngayon, meron po kayong percentage na sinabi na 98%. Pati po yung 2% na yun, matitino rin yun at God-fearing people. Bakit? Kasi katunayan, God-fearing people and God-loving people yung mga yon. Hindi yung God ni Daniel Rason. Hindi yung God ng MCGI ngayon. Bakit? Yung God ng MCGI ngayon, si Daniel Rason. Pero mo, merong rebulto eh. Tapos saan ka nakakita na religious leader na nagpapasabit ng sampagita? Di ba, Brad CJ, sa Biblia, sa gawa ng mga apostol, sinabitan, inalayan ng sampagita, ng bulaklak, si San Pablo at Bernabe. Anong sabi ni Bernabe? Mga Ginoo, wag ninyong gawin sa amin yan. Hinapak nila ang kanilang mga kasuotan. Daniel Rason, mahihiya ka sa sarili mo. Walang hiya ka, ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Teka, tol, baka mablock ka uli eh. Sisingit na uli ako. Ayan. Kaya sinasabi ko, Hello po mga kapatid, pasensya na po na interrupt po yung live po natin a while ago earlier kasi po mukhang nagkakaroon po ng technical problem na naman dito at saka mukhang nire-report na naman po itong aking Facebook account mga kapatid. Sige lang po. Kino-connect ko lang po sa sa power bank ko po itong itong aking pong itong aking cellphone. Naglolo ko po kasi itong power bank ko eh. Yan. Pasensya na po kayo mga kapatid. Naputol po tayo kanina dahil nagkaroon ng technical issues dito. Alam nyo naman po kaming dalawa ni Brad CJ tsaka ay mga kapatid na umaakyat one man band lang po tayo. Wala naman po tayong mga
kasama regarding dyan sa mga technical matters. So, ayun po mga kapatid. At ito po, merong nag-message sa akin na kapatid ngayon lang. Brad, wag niyo po akong i-out. Nag-exit na po ako pero po silent exiter po ako, sabi nung kapatid. Totoo po ba na opo, sabi kong ganyan. Tapos eto po kasi sinend po sa akin na meron pa daw pong lokal sa Papua New Guinea. Hindi ba sinabi ko naman po sa video ko kahapon, sa live ko kahapon, na 5 na lang yung natirang kapatid, member dyan sa Papua New Guinea. Bakit? Bakit merong natira? Kasi yung isa, asawa ni Benedict Abulencia, yung manggagawang kanin doon. Ikalawa, yung 4, binigyan ng cellphone, ng mamahaling cellphone ni Fred Cabanilla. Ganyan po ang ginagawa nila ngayon, nanunuhol si yung itong kampo ni Daniel Rason. Mahiya ka naman, Fred Cabanilla. Sa pangit mong yan, kung hindi ka lang manggagawa, wala namang papatol sa'yo. Ang pangit-pangit mo eh. Mukha ka pang maasim. Tayin lang po natin si Brad CJ. Ay, add natin si Brad Brad Bertong mag-awang exit to from New Zealand. Brad Berto, alam ko po nakikinig ka ngayon. With your kind indulgence and with your permission, baka po pwede po kayong mag-join and to share your experience and your sentiment about the topic, the issues ngayon. Baka nasa trabaho siya nag-decline. Ito si Brad Victor Pepito Amogues. Sa sa Cebu City. Si Brad Victor Pepito Amogues. Hello po, Brad Victor. Sana po, alam ko nakikinig ka ngayon, nanonood. Hindi rin nakapag-join, baka busy sila. Yung iba kasi hindi ko po pwedeng dahil mga pa yung iba, hindi pa natin sila po pwedeng i-expose dahil masyadong, yung iba naman taga Middle East, merong mga problema yung connections doon, naka-block yung Facebook and Messenger. So yun, meron kasing pinost si Brother Onat Lorendo na yung manok na panabong. Magsisinungaling ka pa. Talagang ikaw, Daniel Rason, napakasinungaling mo. Biro mo yung sinasabi mo dun sa na pinatigil mo yung iyong kapatid nung nalaman mo na na nag-aalaga siya ng manok na panabong. Alam mo, Daniel Rason, talagang maiimpyerno ka. Maiimpyerno ka. Hindi ba totoo? Ikaw, Ivan, magsalita ka. Sino pa itong tinatawag nilang Yagbol? Vincent. Ikaw, Vincent, kayong dalawa ni Ivan. Magsalita kayo. Pag hindi nyo sinabi ang totoo, maiimpyerno kayong kasama ni Daniel Rason. Hindi ba totoo na matagal nang nag-aalaga ng manok na panabong? Kayo yung assistant ni di ba? Matagal nang nag-aalaga kayo ng manok na panabong, kayong dalawang kasama ni ni EJ, di ba? Ikaw, Ivan, at saka ni Vincent, ni Yagbol. Ngayon, totoo ba itong sinasabi ni Daniel Rason na pinatigil niya? Huwag kang magsinungaling, Daniel Rason, nakikihimas-himas ka pa nga sa mga manok na panabong ni kaya mo pinatigil. Nandun ako sinabi mo kay sa impacta mong nanay na na mami, patigilin natin si Joey na kasi maraming alimuom na nagrereklamo. Masama pa nga ang loob nyo, di ba? Masama pa nga loob nyo. Tapos kung magsalita ka ngayon sa pasalamat, parang napakalinis mo, impacto ka, Daniel Rason. Tapos sasabihin mo na tingin ko nakikinig si Mr. Goson.
Mr. Gosun, kagalang-galang na Mr. Gosun. Siguro po napapakinggan po ninyo yung aking mga video ngayon. Yung pong inyong dating empleyado, karapat dapat lang po siyang alisin sa inyong sa inyong network. Bakit? Ano po siya? Incompetent po siya. Ngayon po napapatunayan po namin hindi po siya karapat dapat na maging empleyado nyo sa inyong prestiyosong network, Mr. Gosun. Dahil sa kasamaan at incompetency ni Daniel Rason. Credit grabber pa siya. Merong nagtanong sa akin kanina na kapatid, brother, yung po bang mga kanta ni siya po ba yung gumawa? Hindi po. Katunayan, 3 composer, arranger na ang mga nag-exit. Ganyan hindi rin nakapasok si Brad CJ. Isa pa Brad CJ. Naputol po kasi kanina at nagkakaroon po ng technical problem ngayon dahil tingin ko nire-report na naman ako. Wala naman akong pakialam kung i-report nila ng i-report. Mag-report kayo ng mag-report. Sabi ko nga, hindi nyo naman mapipigil yung katotohanan. Katotohanan nandiyan na. Kung mapatumban nyo man ako, noong pinatay ang Panginoong Jesucristo, mas lalong dumami ang mga Kristiyano. Mas maraming dumami ang Kristiyanong mga naniwala. Kristiyanong hindi umanid, naniwala, sumampalataya doon sa Kristo, hindi sumampalataya doon sa pangangaral ng mga nagsipagtayo ng kung ano-anong iglesia. Brad CJ, akyat ka po uli. Brad ayan, si Brad. Brad CJ, nagkaroon ng brownout dito kanina. Ganun ba? Kaya pala. Naka-wifi ka lang. Oo, naka-wifi. Hindi na ako nag-load ng data kasi sayang yung pera. Meron namang wifi. Ayun, Brad CJ. Go ahead po. Naputol tayo kanina. Ang ganda-ganda ng sinasabi niyo po eh. Oo nga eh. Hindi ko na maalala kung ano yung... Ano ba sinasabi ko kanina? Yung paksa. Malima na yung paksa na nakahanda niyo po. Siguro to lang maganda na muna. Pasensya na sa mga ibang nag-request ha. Siguro parang maganda nga ngayon. Which is yun naman ang dapat nating pag-aralan talaga sa Sabado. Yung pag-exit natin. Napakagandang nangyayari yung pag-exit natin mga kapatid. Hindi yan parang pinasasama nila. Hindi. Pagpapakita lang yan. Brad CJ, ko lang po ito, i-shoutout ko lang po itong kapatid na ito, si Siti Aisha Gudito Reyes. Nag-exit ito, nag-Muslim. Ang hinaing niya, kasi siya, PWD, parang they are bullying her and uli lang lubos na siya, wala siyang pamilya. So, yun. Sister, Siti, Aisha Gudito Reyes, wag po kayong mag-alala. Nandito po kami, mas marami po kayong pamilya. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang mawalan ng kapatid na babae, kapatid na lalaki, ina, magkakaroon ng makaisang daan. Ang sino mang mawalan ng kanyang kapatid na babae, lalaki, ina, dahil sa akin, magkakaroon ng makaisang daang. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Marami po kayong kapatid na lalaki, kapatid na babae, at magulang. Si Siti Aisha Gudito Reyes, yun po, Brad CJ, ko lang, sinoutout ko lang yung kapatid. Nakita ko nga nag-message siya. But CJ, sana ma-accept you po ako sa friend request. Sige po, mga kapatid, lahat po, sa lahat ng mga nag-friend request, merong nag-message sa akin, ay nag-comment Brad CJ, sabi ni Brad Berhel Vega, sa sumpu ba yung first pagkakatipon? Hindi po muna namin i-out, private po muna yon. Kasi baka po manganib yung mga kapatid na yon. At kung saang bansa yon, hindi po muna namin sasabihin. Tama. Sa lahat po ng mga sensya na to na kasi 6:49 PM na rito. Oo, at dito naman Brad CJ, 10:48 AM ang uminom po muna ako ng barley, tapos after 1 hour
uminom ako. Yogurt yung iniinom ko kanina, fresh yogurt na may honey. Parang, sa akin naman Pinoy food. Meron akong pandesal na may cheese at may mayo. Kasi light meal na ako pag gabi. Actually, nag-after 6 ako pero gutom na gutom kasi ako kaya medyo kakain ako ng konti. Mga kapatid, siguro yun nga, sa lahat po ng mga nag-friend request, mag-message po kayo para ma-accept ko po kayo. Marami kasi mga nag-friend request. Na pagka in-accept mo, hindi naman pala ang layunin makipag-friend. Nakuha niya yon. Kaya ayoko kayong i-accept. Kasi kung katulad nung isa na yung sinend ko sa iyo tol kanina no na yung ano sabi niya wag daw akong manligaw. At napanood daw niya ako doon kay Rob, ewan ko sino yung Rob na yun, kung sino yung ninakaw nun. Rob ano raw, parang pinapamalian yung mga sinasabi ko. Sabi ko sa kanya, kapatid, at sa lahat na rin ng mga nagnanais pang mangbash o mga ano, o magsasabi na mali ang sinasabi mo, ganito lang yan. Sayang lang ang buhay mo pag ganyan ang gagawin mo. Wala namang pupuntahan mong pare na sasabihin mo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Wala namang pwedeng lapitan kang ministro ng Iglesia ni Cristo na sabihin mo, mali ang sinasabi mo. O pumunta ka sa born again, sa protestant ng mga ministro, sabihin mo, hindi ako sang-ayon. Kasi hindi ganyan ang buhay, kapatid. It's not how it works. How it works is, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi namin, libat ka ng ibang channel. Correct. Parang ganito lang yan. Pagka, limbawa, nagbabrowse ka ng channel, hindi mo nagustuhan yung sa channel 2, lilipat ka sa channel 7. Correct. May mga options eh. Yan lang. Kaya kung hindi kayo naniniwala, wag na akong i-friend. Kasi magugulo ka lang. Ayoko rin namang aksayan yung oras ko sa'yo. 8 hours, meron akong trabaho. Isa nag-extend pa. May pamilya ako. Matutulog ka pa rin naman. Tapos pag dadagdag ka pa, dahil marami na rin kami mga kinakausap ni Badbadong ng mga kapatid, dadagdag ka pa. So, to make our life, both of our lives, easier, baka naman gulo sa akin, lumipat ka na ng ibang channel, period. Or, baka naman, nasasaktan ka lang. Kasi, yung ini-expect mo sana, na lilipat sa inyo, hindi, sa amin lumilipat. Now, it's not my problem, it's yours. Yun lang. It's yours. Kaya, yung mga hindi sa akin nagpa-private message, hindi ko po kayo i-accept. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi ako sana nagsusungit. I'm just straightforward. Dahil pag in-accept ko naman lahat, para naman akong tanga. So naglagay ako ng isasasakit ng ulo ko. Ngayon magtagalan po kayo kasi napakahaba. Hindi ko na ma-screenshot at maipakita ko sa inyo kasi makikita niyo kung sino-sino. Napakahaba mga kapatid. Pero mag-message lang kayo, tinatsaga ako mga kapatid. Binabasa. Meron pa nga to, may iba, grabe, nobela. Oo, nobela din yung sa akin. Sobrang haba. Pero naiintindihan ko kasi syempre sa loobin ng kapatid eh. Kaya hindi ko naman kayo nililimit mga kapatid. Kung gusto niyo magsabi ng gusto niyo sabihin, walang problema. Brad CJ, yun yung namin. kagandahan nung boy si Brother Eli. Kahit anong oras kang mag-message kay Brother Eli, nagre-reply yun. Kaya nga naiintindihan ko siya ngayon. Di ba sinasabi niya, mga kapatid, wag niyo namang habaan, sabi niya. Ang lamang ni Brad Eli, may tagabasa siya. Kami ni Brad Badong, wala naman kaming assistant na magsasummarize. Kaya kung kaya niyong i-summary, mas maganda para mabawasan na yung time ng pagbabasa namin. Kasi minsan mga kapatid, ako po kasi maingat ako. Hindi ko ini-scan lang. Minsan nga tol, binabasa ko 3 beses bago ako mag-reply. Ayoko po kasi makasagot sa inyo ng mali. Ayoko rin naman sumagot sa inyo ng para makaraos lang. Kaya gusto ko, kung ano yung isasabihin ko sa inyo, talagang totoo sa puso ko. Eto, Brad CJ. Hindi para makaraos. Brad CJ, meron nag-message sa aking kapatid. Kaninang naputol tayo. Brad Badong, totoo po bang wala na pong lokal sa PNG sa Papua New Guinea? Opo, sabi kong ganyan. Meron na lang pong natira po doon 5. At yung pong isa, asawa pa po nung manggagawang kanin na palamunin na ang pangalan is Benedict Abulencia. Tapos yung pong 4
is sinuhulan po ni Fred Cabanilla na binili ng gadget ng cellphone na mamahalin. Hindi ba, Brad CJ, ang dami-daming kapatid sa Papua New Guinea? Mhm. Wala na po yun. Totoo. Ngayon, Mhm. pinapalitaw nila, mali tayo. Eh di pakita ninyo. Pakita ninyo, Fred Cabanilla, yung napakaraming mga kapatid dyan sa Madang Papua New Guinea. Mga kapatid, bigyan namin kayo assignment. Magtanong kayo sa worker, ay sino na authority. Brad, talaga po bang wala ng mga kapatid, wala ng mga lokal sa Papua New Guinea? Tanong nyo. Tapos, relay nyo sa amin kung ano sasagot. Yan. Yan ang katibayan, mga kapatid. Na wala. Kung nandyan man dati ang Diyos sa MCGI, yan ang katibayan. Wala na dyan ang Diyos ng MCGI. Bakit? Hindi na nagtatagumpay. Correct. Hindi na nagtatagumpay. Totoo. Ngayon, Totoo po hindi yan. kami lumalabas para makipagkompetensya o makipag-away. We're here para lang sa inyong mga kapatid. Dahil marami rin namang mga kapatid na nagsasabi, Brad, salamat po, lumabas kayo. Na ilalabas nyo po yung gusto naming sabihin. Ang matagal na namin mga saloobin na ilalabas po ninyo. Ayan. Brad, Yan lang. Brad CJ, nandito si Brad Mike Nabong. Parang nawala ulit siya. Nasa Middle East kasi siya eh. Mm-hmm. Brad Mike, naka-ano ka na eh, naka-add ka na. Ayan oh, 3 na. Ayan, joining na siya. Ayan, joining. Ayun, yun po mga kapatid, Brad CJ. Ano kasi sila eh, merong isang kapatid na manggagawa na nakapunta sa nakasama sa Mediquida sa Guatemala. Sabi niya, hindi naman pala below poverty itong Guatemala. Bakit kung i-press release nila na ganito ganyan, parang below poverty line yung Guatemala? Nalalaglag si Brad Mike Nabong. Alam mo, tol, real talk lang mga kapatid. Maraming kapatid na mahirap. Unahin dapat ang kapatid. Period. Bakit ka naglalabas mo saan-saan? Dapat, bago natin tulungan ang nasa labas, dapat wala nang mahirap na kapatid. Amen? Amen. Totoo, yung walang bahay na kapatid, bigyan mo ng bahay. Unahin ang kapatid. Bakit ang kapatid ang hinuhut-hutan? Pagkatapos, ang sikat sino? Si Daniel. Si Daniel Rason. Hindi nga pangalan ng Diyos yung sikat eh. Tapos magtatago doon sa delusion na pag-akay daw yon. Di maglabas. Magpakita kayo ng statistics. Napakadali lang naman eh. Numbers cannot lie. At saka ito pa, Brad CJ, nung nakaraang mass baptism, last Friday, mass baptism, ayan, wala na silang reporting na ginagawa. Kasi nakakahiya na eh. Nakakahiya na yung nire-report nila. Alam niyo mga kapatid, kasi merong may group chat ng baptism. Alam niyo ba mga kapatid, yung pina-flash sa screen ninyo, wala na kami dyan eh. Yung pina-flash sa screen ninyo, hindi lumalabas yung number na yun doon sa group chat ng baptism. Pag nakita niyo yung baptism na group chat, ang lumalabas doon, 3, 7, 12. Ganon. Walang lumalabas na ganyang karami. Kaya pag halimbawa nakakita ka, 1,373, most likely, ang totoo lang dyan ay 373. Wala yung 1,000. Numbers cannot lie mga kapatid. At tandaan nyo, ang gawi ni Daniel Rason, lagi siyang magpakita sa camera. Pinapakita niya lagi. Bakit yung bautismo? 1,373, bakit hindi mo ngayon ma-boast? Ipakita mo. Pakita mo sa camera, nagpapana gano'n, pinapakita. Pwede mong i-post. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Sige, pakita nyo. Either nyo yung mga nandyan ngayon sa loob. Either nyo, magpakita ng ebidensya, resibo, na totoong 1,373. O, ipakita nyo. Yan. Walang mapapakita yan mga kapatid. Wala. Kaya nga po Brad CJ, na po sila eh, masyado sila kasing nagpasikat. Talagang totoo yung pati yung kasabihang pantao na yung nagpapakataas pagka bumagsak lagapak. Correct. Delusional na kasi mga kapatid. Gusto nilang ipakita, sila lang ang pinakamabubuti. Pero hindi mo naman makita na
doon sa pagtutulong nila. Ano ba yung pinakamabuting ginawa nyo? Nagpakain ng lugaw o nagbigay ng mga relief goods. O di talo ka na kagad kasi yung iba namimigay bahay. O yung iba namimigay talaga namang malalaking mga binibigay nila. O di talo ka na kagad. Tingnan niyo po, Brad CJ, ang dami ngayong mga vlogger, ang dami ngayong mga non-religious organizations, groups, and religious organizations that doing charitable works without exposing, without flashing it on social media or any other network na ipinagmamalaki nila yung ginagawa nila. Kasi ano yan, ang ginagawa ng MCGI ngayon is poverty porn. Correct. Exactly. May nabasa ako sabi na, pag may medical mission na presidente, magpapasalamat na lunod, magpapasalamat pinalakol. Totoo, true. Bakit ayaw nilang pakita yan? Kasi nagpapakita sila ng illusion na pagka naglilingkod ka, walang mangyayari sa yung mga ganun. Which is mali. Mali. Kahit Kasi sa Biblia. Sa Biblia, oo, sa Biblia, si San Esteban, binato hanggang kamatayan. Kauna-unahang Kristiyanong martir. Si San Juan Bautista, pinutol yung ulo. Correct. Kaya, nakikita nila mga kapatid, maling-mali. Maling-mali. Bakit hindi binabalita yan? Bakit hindi nalaman ng UNTV yan? Para ibalita yung mga na-aksidente? Mas mabilis nila malaman niya kasi kapatid yung mga na-aksidente. Ba't ayaw yung i-video? Kaya yung sinasabi nila, yung slogan ng UNTV, ang aming nakita at ang aming narinig sa naming ibinabalita. Kaya kung alam niyo kung bakit? Kaya kung merong non-reliable source of news, yan pong UNTV, mga kababayan. Ang UNTV po, hindi po reliable source yan ng mga balita. Super bias nga yan, tol. Super bias. Real talk lang. Magsabi kayo ng totoo. Super bias yan. Opo, super bias yan. Tapos makita nyo, ang tagal na yung UNTV. Pero, ba't hanggang ngayon? Wala. Hindi mas sikat eh. Sikat lang naman yun sa loob. Correct. Actually, kaya lang naman sumikat, kaya lang naging matunog ang UNTV dahil kay Bitag, kay Ben Tulfo. Tsaka, kaya dati sikat ang UNTV dahil kay Brad Eli. Correct. Dahil dyan nagbo-broadcast dati. Correct. O kita mo ngayon, wala na. Wala na. At yan naman talaga ang reason kung bakit kinuha ang UNTV, mga kapatid. Tandaan natin, hindi yan kinuha para sa news. Hindi. Kinuha yan para magpalaganap. Kaya may UNTV tower. Ngayon, wala. Hindi ni-utilize ni Daniel para mangaral yung UNTV. Yan dapat ang gagamitin sa pangangaral eh. Wala. Pati yung Wish 107.5. Wala. Tingnan mo. Ginawa na lang nilang negosyo, mga kapatid. Wala. Sana nasayang yung mga effort na ginawa ni Brother Eli para matulungan yung mga tao na nagkakaroon ng depression because of what is happening around us. Dahil sa we cannot deny the fact na talagang merong mga tao na ginagamit yung salita ng Diyos para kalakalin. Tama si Brad Onat Tolo. Sikat pa Wish kaysa sa UNTV. Correct. Totoo. Kaya lang naman din sumikat ang Wish FM because of the people na ginigest nila. And yung concept, hindi naman konsepto ni Daniel Rason yun eh. Hindi po konsepto ni Daniel Rason yan. Tanungin nyo man ang mga kapatid, hindi lang namin po pwedeng i-disclose yung identity ng mga kapatid na mga taga-isip ng mga innovation. Masyado ka kasi nalunod sa karangalang pantao, Daniel Rason. Kaya tingnan mo, napapahiya ka na ngayon. Alam ko, Mr. Goson, yung pong CEO ng GMA7 is somehow bukas makalawa makakarating po ito sa kanya. Alam ko po, Mr. Goson, that meron po kayong valid reason why nyo po kung ano ang dahilan bakit nyo po tinanggal si Daniel Rason sa inyong prestigious network.
because he is incompetent. And ano po siya? Credit grabber po siya. And aside from that, kayo na po ang nakakaalam po nun, Mr. Gozon. Kaya tignan mo pa, Tol, ang isa pang, eto ma-observe to, lalo na ng mga professional. Mga professional talaga ang trabaho. Tingnan mo, lahat ng mga tahimik lang. Yung mga nilayasan niya, bakit? Ganun kasi ang ugali ng professional. Hindi mo sisiraan yung umalis na sa network niyo. Siya ba nakaranas siya nung gano'n? Siniraan siya nung lumabas, nung umalis sa 7. Pero tignan mo ginagawa niya sa ating mga kapatid. Nung umalis tayo, sisiraan niya. Siniraan niya din naman yung siniraan niya din naman ng Channel 2 tsaka Channel 7. Oo, akala mo siya ang pinakamagaling. Tanungin mo naman sa labas. Never heard yan eh. Never Sino heard. ba yan? Never heard. Oo, sino ba yan? Sino yung Daniel? Sa atin lang naman sikat. Pinasikat kasi siya sa atin ni Brad Eli. Correct. Tingin niyo ba mga kapatid? Tingin niyo mga kapatid, si Daniel Rason, sisikat sa kapatira kung hindi sa binus ni Brad Eli? No. Baka masikat pa sa kanya si Danny. Baka masikat pa sa kanya si Rodel o si Josel. Pero si Daniel, wala. Opo, kaya lang naman siya sumikat. Kapatid na po ba kayo nung nagkaroon ng eleksyon sa sa iglesia? Dumadalo-dalo na ako noon. Alam niyo po ba kung sino po ang nanalo talaga noon? Hindi ko na naabutan 'yon, Tol eh. Ako rin hindi ko naman naabutan, pero kinuwento sa akin nung kapatid na matanda, ang nanalo talaga doon si Brad Danny Navales. Kaya lang, kung nagkaroon ng pananala, dapat daw ipinanganak sa iglesia, hindi naman ipinanganak sa iglesia si Brad Danny Navales. So nagkaroon ng selection between the two. Si Brad Robin Salonga at saka si Daniel Rason. Ba't may balloons ka, Tol? Hindi ko alam bakit gumanyan ako, nagkaroon ng balloons. Yun, kaya between the two, ang panalo pa rin si hindi naman si Daniel Rason eh. Si Robin Salonga. Kaya nga. Ngayon, like I've said mga kapatid, pag hindi ko nasaksihan, wala akong knowledge, hindi ko naman po pangangahasan. Sa pagdating dyan, hindi ako nangangahas mga kapatid. Kaya nakita nyo, hindi ako masyado nagbabanggit tungkol dyan. Pero I believe na mayroong manipulation. Meron. Kasi una-una, nag-endorse. Hindi na nagsisimula pa lang botohan may nanalo na. Dapat walang endorsement. Walang endorsement. Bakit pa nagbotohan? Nakuha niyo mga kapatid, huwag na magbotohan. Ihalal mo na lang. Correct. Sabihin mo na. Di ba parang sampal yun doon sa taong lalaban? Ba't ba lumaban? Unfair. Unfair yun. Magiging unfair. Unfair. Yun, mga kapatid. Noong pinagpahinga po ang kapatid na Ellie, nagkaroon po ng usapin sa Bicol region. Ayan. Marami naman mga ganyan. Kaya nga sinasabi na namin mga kapatid, ever since, meron na talagang double standard, meron na talagang injustice, meron na talagang mga hocus-pocus, meron na talagang mga tinatago. Alam niyo mga kapatid, kahit saan ka pupunta may ganyan. Hindi yan bago. Pero, nung time kasi ni Brad Eli, may nakita tayo sa kanya na hindi natin nakita sa iba. Alin yun? Yung pangangaral niya, unang-una. Pangalawa, yung care niya sa kapatiran, which is true, naramdaman naman talaga natin. Nakita natin yung gawain. Yun ang nakita natin sa kanya. Kaya nga, kahit man ako personally, hindi na ako nagsasabi sa ibang mga katao, ibang mga kapatid. Sa akin na lang, kahit meron akong parang pansin, hindi ko na yun sineset aside ko. Bakit? I-weigh in mo eh. Mas malaki naman ang benefit ko eh. So, pinahayaan mo na lang. Pero ngayon, mas malaki pa yung nawawala sa iyo at hindi ka pa sigurado maligtas ka. Ang sinusunod mong preacher, nagtuturo ng paghihiwa-hiwalay, pagkakabahabahagi. Na tinuturing mong preacher, hindi nga nagpi-preach. No. Hindi nga makapagpaksa ng bagong pagkain. Paulit-ulit na lang. No. Ay di kaya kami lumabas mga kapatid. Kaya kami lumabas. Dahil nakikita namin,
hindi kami maliligtas diyan. Pag tinatanong, paano kayo dumadalo? Meron kaming kinakain. Masarap nga pagkain namin eh. Sa Sabado kakain ulit kami. Yung Correct. kinakain nyo dyan, bulok na panis, hinahain. Actually, Brad CJ, yung kinain natin nung Sabado, hanggang ngayon, nasa tiyan ko pa eh. Ninanamnam ko pa eh. Kaya nga eh. Pagkatapos nung aralin natin sa Sabado, siguro susunod. Kasi dapat mag-ready up tayo Sabado, di ba? Oo. Mukhang kailangan pag-aralan natin yung ganda. Para ma-appreciate natin yung ganda ng pag-exit natin. Opo, para yung magkaroon ng lakas ng loob itong mga kapatid na nag-exit na ang daming mga nagsipag-exit na kagaya nun ako. Sabi ko, brother, po pwede ba kitang invite minsan sa live ko? Kasi ito kilala mismo ng royal family. Sabi nung kapatid, brother, wag po muna kasi po yung family ko po, meron pa pong natira na dumadalo. For the sake of them, wag po muna. Ganon. Halos ganun yung sinasabi ng ibang mga kapatid. At isa pa mga kapatid, isasama ko na doon sa pag-aaral natin, Tol. Yung naging pamumuhay namin. Kasi yan ang isang, doon sa mga nag-observe, I know, yun yung gray area sa kanila eh. Ano ang buhay ng mga umexit? Paano ba tayo, katulad ngayon, umexit na tayo, paano ba pamumuhay namin? So yan, ipapaliwanag po natin yan sa Sabado. Oo. Meron pa lang nag-message sa akin, isa pa, Brad CJ, meron nag-message sa akin, bro, ngayon pong nag-exit na po kayo, paano po kayo dumadalo? Ano po ang sinusunod yung aral? Yung pa rin po bang aral na naituro ni Brother Eli? Sinagot ko, sabi ko, most of them, yun pa rin, sabi kong ganyan. Kaya lang, mas na siya, mas elaborated. Iyon mga kapatid. Kaya yan. At sana mga kapatid, lalo na yung mga proud exiters, bigyan siguro natin tol ng mga siguro, maikli lang mga kapatid siguro matagal na yung 5 minutes. Pwede kayong pumasok. 3 to 5 minutes, just i-share ninyo. So ready nyo na mga kapatid, para part kayo sa Sabado. Yung mga gustong mag-share, kung paano kayo ngayon. Para pakita natin din sa mga delusional sa loob. Paano ba naging buhay natin? Kasi ang image natin sa kanila, parang bang nagpakalunod na tayo sa kasamaan. No. Pakita nyo mga kapatid na exiters. Pakita po natin kung gaano kasarap yung buhay natin ngayon. Brad, kung gaano tayo ito nga yung inaano nila eh. Ito nga yung ipinuputos daw po sa akin. Sabi po nung kapatid sa Australia na closet. Brad Badong, ang pinapakalat nila dito ngayon, umiinom ka na daw ng alak, naglalasing ka na daw. Alam niyo po ba kung gaano karaming alak dito sa restaurant ng hotel namin? Sobrang dami pong alak dyan at saka doon sa refrigerator. Ni isa po dyan, hindi po ako tumitikim. Ayan. Sample lang yan. Tapos sa mga mag-asawa, mga kapatid na exiter na mag-asawa, yung mga proud talaga at wala naman ng sinasaalang-alang, mag-join po kayo sa Sabado. Lahat naman Brad CJ, lahat naman nag-exit proud naman eh. Kaya lang yung iba hindi sila makapag-out because meron kasi sinasaalang-alang. Oh. Yun ang mga mabubuting budi talaga, Brad CJ. Talagang yung mga kapatid na mga nag-exit, mabubuti yung mga budi. Bakit? Ayaw nilang masaktan yung damdamin ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakita nyo po yung differentiation? Correct. Kaya may nagsabi dito. Sabi niya, ako po uminom ng alak pero moderate lang. Napag-aralan na kasi natin yan eh. Napag-aralan ang masama mga kapatid, ang maglasing. Tandaan nyo. Sila Brad Eli at ang lolo ko, pag nag-aaralan sila, may serbesa. Brad CJ, hindi naman lang din kasi alak yung nakakalasing eh. Etong si Daniel Rason, lasing na lasing ngayon. Yung. Kasi dahil ang Panginoong Jesus, uminom ng alak. Correct. Doon sa hapunan.
Ang masama, maglasing. Kaya nga, yun nga yung datong mga una natin naging paksarin, tol, di ba? Moderation lang. Moderation. Pati pagkain, Magdadamit actually, Brad ka. CJ, pati pagkain, in moderation. Kaya nga kasalanan Magdadamit yung kayabuan eh. Correct. Kalasingan na kasi yung sobra. Magdadamit ka. Huwag ka nang, magbabag ka. Huwag ka nang bumili ng Balenciaga na napakamahal. Hindi mo naman kaya. O kung kaya mo man, siguro okay na kung yung isa. Barya mo lang talaga siyempre, yun ang pera mo, malaki eh. Huwag ka nang magpakalunod sa imbis na bumili ka ng 2, 3, isa lang, okay na. Ganun yon. Huwag ka maglalasing. Ayan. Kaya, ayan mga kapatid, masyado lang dinemonize yung mga bagay na yan, mga kapatid. Yan, tama Brad CJ, para sa akin malaking pagbabago kaysa noon na akala lagi ka na lang hawak sa liig. Ayan nga kasi mga kapatid, yan po ang scheme, yan ang paraan ng church to have control over their members. Yan kasi ang piniling style ng iglesyang kinilala natin na kontrolin, lagyan ng higpit. Yung kahit wala naman sa Biblia, i-impose. Katulad ng halal na yan. Pinagbawal. Napakaganda ng halal, mga kapatid. Sang-ayon yan sa aral ng pagkatay ng karne ayon sa Biblia. Yun ang sinusunod nila. Hindi yan offering sa Diyos-Diyosan. At sino tatanungin mo? Biblia. Wala kang mababasa sa Biblia noon na halal. Kanino ka magtatanong ngayon? Dun sa mga Muslim. Ngayon tol, ang pinaninira nila kasi Muslim ang kumatay niyan eh. Bakit? Pagka yung kumatay, Katoliko, ba't kinakain mo? Katoliko yun. Ay, nako. Yung mga logic kasi nila. At saka, meron na ngang inihandang paksa si Brother Eli regarding dyan sa na yan, na halal, na ililift. Kung ngayon, yung mga panatiko dyan, kung hindi totoo yung sinasabi namin ni Brad CJ, bakit hindi ngayon pangalian, pasinungalingan ni Daniel Rason o kaya ni Brad Bel Magdaraog? Ngayon, pagka napasinungalingan nila, ay ilalabas ko ang ebidensya. Tsaka, ito ganun lang paninira. Opo. Ito ba paninira ang ginagawa natin? Ang paninira, yung bulong-bulong. Correct. Yung paninira, yung PPM ka lang. Correct. Kami nandito, hayag kami, may mukha kami, mga kapatid. Correct. Nakikita nyo kami. Kahit nga isang KNP, pumasok dito entertainin namin Correct. Mag-usap tayo. Kahit nga ayaw nila ng KNP, si King Cortez, i-entertain natin. Kaya lang si King Cortez hanggang PM lang siya eh. Comment lang siya eh. Alam mo kung bakit, tol? Si King Cortez kasi, nandito yung balls niya, Wala doon sa baba. Yan. Alam mo, King, hindi ka nga kumukuda-kuda na sa account mo. Hoy, King. Iba na technology ngayon. Kahit gumawa ka pa ng mga fake account mo, nakikita ko nasan ka. Ikaw din yun. Kasi yung the way... Kumukuda ka sa mga comment section, gagamit kang ibang mga email, pati sa YouTube na nag-share ng mga video namin, kukuda-kuda ka. Ang tanga mo, King. Gumamit ka ng VPN, bigyan kita ng clue. At saka, yung the way na siya mag-comment, alam mo siya yun eh. Ayun pa isa. Ang bobo niya eh. Ako, nandun ako, nagko-comment ako dun sa Reddit. Hindi nila mapapansin na ako yun. Tsaka, naawa ko sa kanya actually, tol eh. Alam mo bakit? Gusto niya lumaban sa atin. Pero sino kausap niya? Yung katabi niya, yung nandyan din sa loob ng mga panatiko. Pero pagdating sa social media, pagdating sa labas, hindi niya gamit ang account niya. Hindi nakakahiya ka lang. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, King? Gagamit ka ba ng iba't ibang... Correct, Brad CJ. Kasi wala naman siyang kredibilidad na. Wala na siyang karangalan. Bakit? Buhay pa si Brad Eli, wala na siyang karangalan. Biruin mo. Saan ka kukuha ng karapatan para magbautismo? Hindi ko na nga tol binabanggit yan eh. Hindi ko na binabanggit. Alam nyo mga kapatid, kahit ganyan ang ginagawa sa akin, nire-respeto ko pa rin siya bilang tao. Hanggang ngayon. Kaya nga hindi ako nagbabanggit ng mga kasiraan niya eh. Maraming ginawa yan. At ikaw, King, bigyan lang kita ng manahimik ka na. Please lang, move on ka na. Para lang sa'yo, hindi para sa akin. Pag yung abogadong isa na pikon, ibabalik niya ang kaso mo. Tandaan mo, King,
DOJ level ka pa lang. May Supreme Court. Hihimas ka na naman ng malamig na rehas. Kaya, nako, wag kang manahimik ka na lang. Marami kang kasiraan. Manahimik ka na lang. Hindi ka namin kinakanti. Kaya nga Brad CJ, tapos gagawa siya ng fake account kung ano-anong ngayon nanahimik siya, sinampal ko siya isinampal ko sa kanya yung demanda nung daddy ni Danya Rason dun sa kanyang kapatid. Dinanahimik siya. Paano mo may i-debunk yun? Nandyan sa korte yan. Pumunta ka sa Malolos Court. Kung hindi totoo yung sinasabi namin. Ngayon, tanungin mo si Atty. Imelda Roque, si Sister Atty. Imelda Roque, at saka si Sister Soriano, kung hindi totoo yung sinasabi namin. Ngayon, nagsinungaling sila. Di pumunta kayo ngayon sa Malolos Court. Nandun yun, nasa archive nila. Nga. So much for King. Sayang yung ilang minuto natin sa kanya. Oo nga, Brad CJ. Go ahead. Ayan. Kaya, mga kapatid na Exiters, sa Sabado, mag-ready po kayo Sasama po namin kayo. Patotoo lang kayo ng mga anong ginagawa nyo na ngayon. Ano ba buhay nyo mag-asawa kung may asawa ka? Ano naman ang na-achieve mo ngayon? Makita nyo lahat. Sa trabaho, ano na-achieve nyo? Meron kang pangarap dati, kung nabili mo na ba? Mga ganun ba? Sabihin nyo, pakita natin sa kanila, hindi tayo napasama. Napabuti tayo, mga kapatid. At nagkaroon tayo ng mas malawak na pang-unawa sa mundo. Yung isang kapatid niya sabi, Brad, natutuwa ako ngayon. Nakita ko ang ganda pala ng mundo. Ang dami pala maliligtas. Sabi niya. Hindi katulad dyan. Parehas na parehas kayo sa binasa natin. Sinarahan ninyo ang pintuan ng langit. Para sa inyo, kayo lang ang ligtas. Di kayo yung iskribat pariseyo. Kayo yun. Pare-parehas kayo. Dati, Brad, CJ, tinituligsan nila yung Katoliko. Kasi, ang sinasabi ng Katoliko, Iglesia Católica Apostolica Romana, fuera de la Iglesia Católica sin salvación. Tapos yung sinasabi ng mga iglesia ni Cristo na sa labas ng lulutong ang gulugod, yung mga nasa labas ng iglesia. Ngayon tingnan niyo, yung boss ni yung mga kasama ni katrabaho ni Brad CJ at ng ibang mga kapatid, mas maayos makipagtrato, makipagkapwa-tao at makipagtrato sa kanilang mga empleyado. Yung mga boss ng mga kapatid na mga iglesia ni Cristo kumpara kay Daniel Rason. Biruin mo, hindi mo pinapasahod ng maayos yung mga empleyado. Walang benefit, walang SSS, Pag-ibig, at saka PhilHealth. Meron bang katunayan? Ako ang buhay na patotoo. Wala akong SSS membership, wala akong Pag-ibig membership, at meron akong PhilHealth. Minember ako ng PhilHealth, pero hindi naman continued na binayaran yon. Ilang buwan lang, ilang taon lang. Wala man lang di man lang yata umabot ng 5 years yun . Walang iniwan yan toldo sa copy. Naalala mo, pagka nagka-copy juice ka, insured ka. Sino nakakaalala nun, mga kapatid? Meron kapatid na nag-message sa akin kanina. Merong kapatid sa Europe daw. Pagka member ka ng copy, pagka halimbawa namatayan ka, bibigyan ka ng €300. Ngayon, sinumbat nung kapatid? Yung bakit po €200 lang ang binigay. Tapos, di ba, sabi nyo ganito, pagka member ng copy, etc. Ang ginawa daw, binigyan siya ng 410. So, nagpasobra sila ng 210, if I'm not mistaken. Di ba? Ayan, mga kapatid. Iyan. Malaking kasinungalingan yan. Sabi, lifetime daw yon. Basta nagka-copy juice ka. Insurance natin yun. Nasaan na? Nasaan na? Wala. Meron ba makakapagsabi kahit isa? Tinulungan sila ng copy nung sila na-aksidente, nagkasakit, kailangan ng dialysis. Wala. Pinapapunta nga sa sa PCSO. Sa gobyerno. Oo. Kaya, pera-pera lang mga kapatid. Budol lang talaga. Budol yan. Isang malaking scam yung reliyon ni Daniel Rason. Isang malaking scam.
Ngayon, ano yan, trending yan ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba't ibang mga bansa na merong mga Pilipino. Huwag kayong aanib dyan sa iglesia ni Daniel Rason. Dahil ang ano nila, ang front nila, huwag kayong hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi naming kapananampalataya. Pang-front lang po yun. Pero, pagdating sa pag naanib ka na, naku, kung katakot-takot na tulungan. Ayan, sabi ni Brad Jericho Bahista, paki-elaborate po ang 1-2-19. Opo, brother, ano yan? Yan yung paksahan po natin sa sa Sabado. Kasama po yan doon sa Sabado. Ano pa? Wala na comment. Yan, mga kapatid. Hindi naman kami nakaschedule ni Brad Badong mag-live ngayon. Kanina lang magkausap kami. Tapos bigla, impromptu lang ito, mga kapatid. Ano, live tayo? O sige. Yun na. Magkausap lang kasi kami. Sige, para makinabang ang lahat. Kasi nagkikwentuhan lang naman kami. O, di kasama na kayo sa kwentuhan namin, mga kapatid. Yun. Kasi sayang yung oras, Brad CJ eh. Oo nga eh. Dapat pala meron tayong meron tayong grand kasi mahal na araw ng Katoliko nga pala. Kaso diyan pala walang hindi diyan sineselebrate yung ganitong holiday sa Pinas, Hindi. Wala silang dito kasi sa Saipan, mga kapatid. Ang tawag kasi dito, English speaking Filipinos. Kasi dito marami talaga Pinoy at marami ang kultura ng mga local dito, kulturang Pinoy. Kaya yung mahal na araw diyan sa Pinas, dito meron din Holy Week ngayon dito. Kaya hanggang Huwebes lang ang pasok namin. Friday wala na, Saturday wala na. Kaya dapat pala may tayo may tayong grand SPBB. Mga kapatid na Exeter? Gusto niyo ba magkaroon tayo ng SPBB? Ito yung masayang SPBB. Walang, biruin mo, hindi ka mapupuyat. Hindi ka mag-aabuloy. Hindi ka bibili ng, hindi ka bibili ng mahal na overpriced na pagkain. Overpriced na pagkain. Biro mo, kakapiranggot na kahit sanggol hindi mabubusog doon. Doon sa shawarma nila. At ang matindi doon, tol, mamanis-manis na kasi nung umaga pa niluto. Correct. At saka tingnan mo, kambal. Hindi ko alam kung Mira, ano bang pangalan ng asawa ni Anselmo. Si Mira yata o si Mina. Either, kung sino man sa kanilang dalawa. Sinabihan ko, kambal. Sabi ko, pakisabi mo naman kay Ate Arlene. Ate Arlene, siyempre, nandun pa ako nun. Pakisabi mo naman kay Ate Arlene, napakamahal naman itong shawarma. Kasi kung i-costing mo to, wala mang 15 pesos ang costing noong shawarma. Napakamahal. Sabi niya, Kuya Badong, wala akong magagawa diyan kasi sinabi ni Ate Arlene kung ayaw daw bumili ng kapatid, wag bumili. Kasi sa labas, bumibili din naman daw sila. Sabi ko sa labas, pero mo bibili ka ng shawarma, buy one take one pa. Magkano lang? 60 pesos lang. Ang mas malaki pa at mas masarap. Mas masarap. Correct. At wala pang sige na Brad, para sa gawain. Mga punyeta na yan. Wala. Mga kapatid, talagang captured market lang yan. Tignan mo naman, yung salita ni Brad Rolla na yon, actually mga kapatid, kahit pabuhay si Brad Eli, term na namin yon. Alam mo naman yan, tol, di ba? Kasi bakit? Real talk lang. Yan ang reality. Period. Member ka sa MCGI. May binebenta ngayon. Ang kapatid bibili. Bakit? Dahil alam nila, magbe-benefit ang church. Ano ngayon ang tawag? Real talk lang. Walang halong Ano ang tawag ngayon sa members? Captive market. Captive market. Nagsisinungaling ba si Brad Roland? Hindi. Kasi si Brad Roland, straight talker din yon. Siguro, sa lahat ng mga KNP, kaya nga, Brad, siya ang pinakamalapit sa akin. Kaya nga, Brad CJ, tingnan mo, tinanggal siya sa pagiging KNP. Oo. Binata pa kami parehas ni Chairman, ni Brad Roland. Magkasama na kami. Magkakilala na kami. Siya ang isa sa
malapit sa puso ko na KNP. Kaya binata pa kami noon, magkakilala na kami noon. Straight talker din yon. Kaya tignan nyo, hindi rin siya pwedeng sumalang kasi mahirapan siya magsinungaling. Hindi katulad nito ni Rodel, tsaka ni... Tinanong siya ni Daniel Rason. Oo. Tinanong siya, hintayin nyo lang. No. Hintayin nyo. Ano ibig sabihin hintayin nyo? Wala pa. Ibig 4 na sabihin, taon na naghihintay si Brad Roland. si Brad Roland, unconsciously to, kaya napiconsider niya unconsciously na amin niya, walang espiritu. Bakit na sinabing hintayin nyo? Bakit? Siya mismo wala pa siyang nakikita. Bandang panghuli, ayan, hanggang sa pagiging KNP. Yun. Sugi. Sugi. Yan. Kaya, katulad nun, ini-expect ko dati, pero